Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink Ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan. Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan. Sa bawat kwento may diwa ng serbisyo. Sa bawat balita may puso at paninindigan. Ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. magandang araw sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Ito ang tambalang JK Magracia at RK Peralta. Kayo po ay nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, handog po ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayon ay Martes, ika-9 ng Setyembre, taong kasulukuyan. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga overseas Pinoys. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. CFO urges overseas Filipinos to register for 2028 national elections. CFO continuously serves stakeholders in new office at Pasay City. Same-sex couples quietly shaping marriage migration. Bicol LGUs equipped with eGov-compliant Balinkbayan website tools. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Elections has officially resumed the registration of overseas voters for the upcoming 2028 national elections. All citizens of the Philippines who will be overseas during the 30-day voting period and are at least 18 years old on election day may register as overseas voters, provided they are not disqualified by law. The registration period will run from December 1, 2025 until September 30, 2027. Application include registration, transfer of records, reactivation, change of name or correction of entries, change of address, inclusion of reinstatement, and certification. Applications may be filed at any Philippine embassy or consulate, designated registration centers abroad, the COMELEC Office for Overseas Voting, or local field registration centers in the Philippines. For those applying for transfer from post to local, you may proceed to the Office of the Election Officer or access the Office for Overseas Voting Virtual Frontline Service.
Applicants are required to submit the OVF1 application form along with a valid Philippine passport. In its absence, a certification from the post may be presented. Dual citizens must provide proof of citizenship, while seafarers may use their seafarer's identification record book. For transfer from post to local, any valid government-issued ID will be accepted. For more details and to download the application form, you may visit the official COMELEC website at comelec.gov.ph. In other news, the Commission on Filipinos Overseas has officially transferred to its new office located at 9th floor, Next Gen Tower, C4 Road, EDSA Extension, Pasay City. All transactions and services are now being conducted at the new Pasay office. The former office in Quezon City has ceased operation and is no longer open to the public. This announcement serves as a reminder to all our clients, partners, and stakeholders to visit the new office address for any and all official business with the Commission. For more updates, please visit our official Facebook page of the Commission on Filipinos Overseas. Moreover, the Commission on Filipinos Overseas reported same-sex couples are an important and growing part of Filipino marriage migration. In the past decade, nearly 3,700 Filipinos in same-sex relationships have migrated abroad to join their foreign partners. Most of them are men, accounting for about 62%, while the rest are women. These couples are moving to countries where same-sex unions are legally recognized and culturally accepted, including the United States, Canada, Germany, the United Kingdom, and Australia. This shows how legal protection and social inclusion play a crucial role for LGBTQ+ members in cross-border relationships. At the Commission on Filipinos Overseas, we ensure that our pre-departure guidance and counseling program is open to all genders, including members of the LGBTQIA+ community. We make no distinction based on sexual orientation or gender identity as long as the relationship is legally recognized in the host country. This is part of the CFO's commitment to provide equitable and accessible services to all Filipinos preparing to settle overseas with their spouses or partners. In other news, the Commission on Filipinos Overseas conducted the second leg of its regional training on the eGov-compliant Balikbayan website template and management strategies for Bicol Region LGU partners. The event was held on September 2 at Hotel St. Ellis in Legazpi City, Albay. CFO Secretary Dante Clink Ang II opened the event with remarks emphasizing the crucial role of LGUs in promoting migration and development programs through localized digital platforms. The CFO highlighted the Balikbayan project's role in strengthening connections between overseas Filipinos and their home communities through digital reintegration services and opportunities. In addition to this, the CFO introduced the new eGov-compliant Balikbayan website, detailing improvements in accessibility, design, and security that align with DICT standards. The day's highlight was an intensive hands-on training wherein participants learned to navigate, customize, and brand their localized Balikbayan websites, ensuring effective digital platforms for migration and development programs in their community. Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Ngayong araw, tampok po natin ang Commission on Filipinos Overseas NAIA Desk upang malaman ang kanilang mandato sa NAIA. Sa ating mga viewers and listeners, iniimbitahan po namin kayo na magpadala ng inyong mga katanungan at mamaya lamang ay babasahin namin ito. Maaari po kayong magkomento sa aming Facebook page at ilabas po inyong mga katanungan. Live nyo po kaming napapanood ngayon sa official Facebook pages ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas. Upang bigyan tayo ng mas malalim na paliwanag tungkol po sa Commission on Filipinos Overseas, pinaunlakan tayo ngayong umaga ng ating espesyal na panauhin. Let's welcome Ms. Dorothy Daguman, Technical Assistant ng Commission on Filipinos Overseas sa Ninoy Aquino International Airport. Magandang umaga po at welcome sa serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, Ms. Dorothy. Good morning to everyone. A pleasant to our esteemed Secretary Dante Clink Ang II, the Secretary of the Commission on Filipinos Overseas,
to you, Heya, Sir Giancarlo Magracia, to you, Sir RK Peralta, and to all our dear listeners and viewers who are with us today. I am Dorothy, who assigned in our NAIA desk in Terminal 1 and Terminal 3. Ayun, Ma'am Dorothy. Unang-una, napaka-formal po ng inyong greetings, ha? Talagang nag-protocol ko, kayo. sir. Isa-isa niyo po talaga, no? Siguro, ma'am, ayan, nabanggit niyo na rin yung buong opisina natin. Maganda, pakilala niyo po yung sarili niyo at gaano katagal na kayo sa komisyon at ano po syempre yung ginagawa niyo dyan sa NAIA. Okay, sir. Ako po si Dorothy May. Naka-assign po ako sa ating NAIA desk counter sa Terminal 1 and Terminal 3. Ako po ay isang technical assistant po. Nagbibigay po tayo ng mga exempted para po sa ating mga kliyente po sa NAIA desk na mga special clients po katulad ng 12 years old below natin na clients and senior citizens po. Miss Dorothy, bakit nga ba nagkaroon ng CFO service desks dito mismo sa NAIA? Ano po ang layunin nito? Kasi nabanggit nyo ngayon na meron pala tayong mga special clienteles dito sa CFO. Sila ba yung mga pwedeng mag-avail nito? At bakit nagkaroon ng CFO service desk po dyan? Okay, sir. Nagkaroon po tayo ng NAIA desk para maging accessible ang serbisyo ng CFO, lalo na sa mga special cases. Layunin natin na magbigay ng assistance mismo sa airport para sa ating mga special senior citizens, 12 years old below, at below mga paalis ng bansa para hindi na nila kailangan pumunta sa ating main offices. Ayun, ma'am, so binabanggit niyo po yung ano po, no, yung senior citizen po natin, yung mga minor de edad na may edad na 12 years and below, at saka mga persons with disability. Bukod po dito, meron pa po bang mga ibang mga kwalipikado na mag-avail po ng mga services po ng ating CFO NAIA desk, o yung pwede pong lumapit po dyan sa inyong desk po dyan sa NAIA? Opo. Sa atin po dito sa NAIA, ang special cases lamang po ang napagbibigyan natin dito. Gaya po ng sinabi ko, mga 12 years old below at senior citizen ang ating priority dito sa ating NAIA desk sa airport. Ayun. Miss Dorothy, so eto nga yung mga special cases lang. So ano-ano po ba ang particular na serbisyo na inaalok ng CFO sa mismong airport para po sa mga paalis na Pilipino na special cases? Ano po ba yan? Kasi meron po tayong programs na GCP, PDOS. Ano po ba yung covered ng NAIA? Okay po. Sa NAIA po, tumutulong kami mag-issue ng CFO Digital Certificate para sa mga qualified clients natin. Ito nga yung sinabi ko po na senior citizen at 12 years old below, nandito kami upang magbigay ng migration-related advice, mag-assist kung may mga kakulangan silang dokumento, at mag-guide sila sa tamang proseso para makaiwas sila sa abala upon the departure bago sila sumakay ng eroplano sa mismong araw ng flight nila. Ayun. So, ma'am, nabanggit niyo na po yung mga yung bago yung flight nila. Meron pa bang mga ibang mga dokumento o clearance na kailangan bago ang flight na pwedeng ang mag-cater na o magbigay na yung ating NAIA desk at hindi na kailangang pumunta pa sa main office? Bali, para lang din madagdagan yung konteksto ng tanong ko, ibig sabihin po nito kasi hindi na nila kailangan pong pumunta ng main office po, no? Tama po ba? At ang NAIA desk na po ang magpo-provide nung kailangan nila? Opo. Katulad po ng sinabi ko regarding po sa senior citizen, minsan po ang senior citizen po natin ay may edad na po, katulad ng client namin, madalas 80 years old above. Tinutulungan po natin sila makakuha ng e-travel. Nandun din po tayo upang makakuha po sila ng e-travel po, dahil minsan po kasi ang ating mga senior citizen po ay hindi na po sila maalam sa paggamit ng teknolohiya. Kaya nandito din po tayo upang matulungan po sila. May mga cases din po tayo na ang senior citizen natin ay hindi po nila alam ang COPR kung tawagin. Ito po yung mga senior citizen na bound for Canada, the
confirmation of permanent residence. Tinutulungan po natin sila kung paano at ano ang itsura ng COPR upang sa pagharap po nila sa immigration ay maipakita po nila ang dokumento na iyon. Mhm. Yun, sir. Miss Dorothy, kanina sorry, sobrang interested lang ako dito ha. Kasi nabanggit mo kanina na pwede nang kumuha ng certificate ng CFO dyan, yung mga special clients natin. Special cases So yung special case clients natin. So ang sinasabi po ba ninyo, kahit on the day na po yung flight nila, pwede po silang ma-issuehan ng CFO certificate? Basta po pumunta po sa atin dito sa desk natin sa NAIA 1 and 3? Yes, sir. Kung sa araw po ng mismo ng flight, tayo po ay open between 7 a.m. until 5 p.m. So kung ikaw po ay may flight na sa mismong araw na ito at ikaw po ay isang senior citizen at 12 years old below, maaari na po kayong pumunta sa ating desk sa Terminal 1 and Terminal 3. Magdala lamang po kayo ng photocopy ng passport and visa at original copy. Pero kung hindi naman po kayo makapag-provide, wag po kayo mag-alala dahil may photocopier naman pong pinoprovide ang CFO. Okay, so yung 7 a.m. to 5 p.m., Monday to Friday siya? Ang ating pong serbisyo ay Monday to Sunday po. Nagko-close lamang po tayo kapag holiday. Kaya kahit po Sabado at Linggo po ang inyong flight, tayo po ay bukas sa ating mga migrants Filipino po. Ayun. So, ma'am, yun nga yung binanggit po ng ng aking partner na si RK, yung tungkol nga sa mga ganung mga instances na medyo emergency na o bigla ang kaso, kulang ang requirements. Binanggit niyo kung paano yung instances na pinapayagan niyo sila. Pero paano po ba ang process at pag-handle ninyo nito? May kailangan ba silang daan ng mga proseso? Paano po yung pag-handle ng inyong front desk po tungkol sa mga gantong emergency cases? Opo. Kadalasan po kasi na pumupunta po sa ating desk ay senior citizen po at hindi pa po nila alam ang ating programa. Minsan po pinapabalik na lamang po sila ng immigration, lalo na po ang ating mga senior citizen po dahil madalas po ang aming mga nagiging kliyente ay mag-isa lamang po sila na paalis ng bansa. Wala silang kapamilya na kasama or anak o magulang na pumupunta. Kaya tayo naglagay ng NAIA desk sa airport po para po matulungan po natin sila kung ano ang mga kailangan nilang ipakita at i-present ito sa immigration po. Yun po, sir. Miss Dorothy, para lang sa kaalaman ng ating mga tagapakinig at tagapanood, ano po ang mga karaniwang sitwasyon o concerns ng mga kababayan natin na tinutulungan ng CFO dito sa NAIA? So, baka meron po kayong pwedeng ma-share na kwento para maiwasan po ng mga dapat pupunta sa Mga CFO desk. manlalakbay, Ayan. Opo. Okay po. Kadalasan po, yung mga clients namin sa NAIA desk ay mga last-minute concerns na sila, gaya ng kulang sila sa requirements, hindi alam ang proseso ng pagkuha ng CFO certificate o naguguluhan sila sa travel documents. Mayroon minsan na on the spot na magpa-flight na sila, 30 minutes na lang kailangan na nila agad ng certificate dahil yun nga yung ating mga senior citizen na walang kasamang kapamilya. Yun ay natutulungan natin agad sila. Dali-dali namin pino-photocopy ang kanilang mga dokumento at nire-rehistro namin sila at nabibigyan natin sila ng kaunting seminars para mas mapabilis po ang pag-access po ng CFO digital certificate at maipakita agad sa immigration po. Ayun. So, ma'am, nabanggit niyo po, Ma'am Dorothy, yung seminars. Ano po yung nilalaman ng seminar na to para lang po sa mga kaalaman ng ating mga tagapanood at tagapakinig po? Okay po. Ang kliyente po kasi ng mga CFO ay mga immigrant visa holders, permanent or long-term visa, mga nakapangasawa ng foreign national, former Filipino or dual citizen po kung tawagin. Kasama na dito ang mga J1 bound for US at au pairs visa bound for Europe. Ang nilalaman naman po ng PIDOS na kung tawagin ay pre-departure orientation seminars ay magbigay ng orientation tungkol sa bansang pupuntahan, ipaalam ang mga karapatan, obligasyon at proteksyon laban sa mga exploitation or human trafficking po. At magbigay ng tips para
kung pupunta na sila sa kanilang bansang pupuntahan ay nangyayari ang adjustment po papuntang abroad. Yan po, tinutulungan po sila ng ating mga counselors po. Miss Dorothy, so nabanggit mo nga itong mga sitwasyon na ito, no? Gusto ko naman malaman, para maabisuhan yung ating mga kliyente, ano nga ba ang pinakamalaking hamon o problema na kinakaharap ng ating mga kliyente sa CFO desk sa NAIA at paano ito maiiwasan para maabisuhan natin ang ating mga stakeholders? Okay po. Halimbawa na lamang po kung kayo po ay may kapamilya po na senior citizen at 12 years old below, wag po kayong mag-alala kung sa mismong araw po ng flight kayo nangangailangan ng CFO Digital Certificate dahil nagbibigay naman po kami on the spot sa ating mga qualified clients exempted po. Yan. Yun po, Sir RK. Ayun. Mukhang ang daming interesado dun sa tinatalakay mo, Ma'am Dorothy. Nagdadagsaan ng mga komento sa Facebook natin, live natin sa Commission on Filipinos Overseas. Isa sa mga komento dito, katanungan mula sa ating viewer na si Angela de la Cruz. May tanong po siya, Ma'am Dorothy, paano po nakatulong ang pagkakaroon ng CFO presence dito sa NAIA sa ating mga kababayan na aalis para magtrabaho, mag-aral o manirahan sa ibang bansa? Okay po. Malaking tulong po ang ating CFO NAIA desk. Dahil malaking tulong ito na hindi na nila kailangan pumunta sa main office kapag sila ay pasok sa kwalifikasyon natin. Mas mabilis, mas convenient at wala ng stress bago sila babiyahe. Yeah, sir. Ayun. Yun. So, isa pa hong katanungan galing kay Abby Paulino, paano po ito umaayon sa layunin ng Bagong Pilipinas na magbigay ng mas mabilis at mas accessible na serbisyo ng gobyerno? Ayun. So, about Bagong Pilipinas tayo, Miss Dorothy. Okay po. Sir RK, ito po ay tugma sa advokasya ng ating Bagong Pilipinas na gawing mas efficient at accessible ang government services. Sa pamamagitan kasi ng ating NAIA desk, dumudulog ito mismo sa serbisyo sa tao, lalo na sa mga vulnerable groups tulad ng senior citizen at mga batang nasa edad na 12 years old and below. Ayun. Napakaganda naman ng mga sagot ni Ma'am Dorothy, no? Dapat bigyan natin ng Thank you po, konting Hea. ma-highlight lang natin na partner. Yung mga kailangan na yung mga kwalipikado, ulitin lang natin, Miss Oo, Dorothy. balikan natin. Oo, para lang sa kaalaman ulit ng ating mga listeners at viewers, ang mga natatanging kwalipikado lamang na makakuha ng CFO certificate. Sino po ito, Miss Dorothy? Mula sa Okay po. NAIA desk Sa NAIA natin. desk. Opo. Ang ating NAIA desk po na located po ito sa Terminal 1 at Terminal 3. Makikita nyo po ito agad dahil kahilera po ito ng mga government agency sa ating NAIA desk. Ang atin pong pwedeng makakuha ng ating CFO Digital Certificate ay ating mga senior citizen at mga 12 years old below na mga bata lamang po. Ayun, Kung kayo so naman po ay hindi pasok sa kwalifikasyon, maaari din naman po kayong lumapit sa atin upang maibigay po namin sa inyo ang tamang mga link o website kung paano po kayo makaka-attend ng ating pre-departure orientation seminar or guidance and counseling program po. Dahil tumutulong naman po kami upang maibigay sa inyo ang tamang mga link o website na pupuntahan. Sir ayun, and so Hea. Ma'am Dorothy, maganda yung sinabi ninyo na hindi porket hindi ka senior citizen o minor de edad na 12 years Opo. and below, hindi nyo natutulungan. Kahit na hindi nyo man Opo. sila mabibigyan ng CFO certificate, ang sinasabi nyo, ma'am, i-assist nyo pa rin sila kung paano ito gagawin. Kung saan mang Yes opisina. At po. ngayon, ang kagandahan nga dito, Opo. Ma'am Dorothy, papasok ko na ulit, na ang opisina natin ngayon sa CFO, mas malapit na sa Nasa airport. Pasay na. Opo, So nasa yun, Pasay tutulungan nyo next pa rin year sila po. na maging handa na para doon sa proseso na yun. Kahit na hindi nyo man sila
mabigyan ng CFO certificate sa NAIADES natin. Napakaganda, Ma'am Yes Dorothy. po. Karamihan po kasi na lumalapit sa atin, minsan po meron pong lumalapit sa atin na ang visa po nila ay foreign national, yung may mga partner po silang foreign national or dual citizen. Minsan po kasi hindi nila alam ang website na pupuntahan. Ito po, tinutulungan natin sila kung paano po ang tamang proseso ng appointment at kung ano po ang mga dapat nilang dalhin. Yun po yung mga kailangan nilang bitbitin ng mga requirements para po sa mismong araw po ng kanilang appointment ay kompleto na po sila at makatanggap na agad sila ng digital certificate galing sa ating opisina. Ayun, so napakagandang programa ito, ma'am, ng CFO. So bago po tayo magtapos, syempre meron po tayong mensahe para po sa mga nanonood ng serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas na patuloy na naglilingkod para sa mga Pilipino sa amang panig ng mundo. Ayun po. Baka may message po kayo, Okay po. Miss Ma'am Dorothy. Yan, para po sa ating mga kababayan na may kapamilya na senior citizen and 12 years old below, na aalis po ng bansa, nandito po kami ang CFO na IADES para magbigay po ng tulong at gabay bago kayo sumakay ng eroplano. Kung may kakulangan na requirements o kailangan po ng inyong assistance, huwag po kayong mahihiya na lumapit sa amin. Nandito po kami para siguraduhin safe at maayos at kumpleto ang inyong requirements. Maging masaya ang inyong biyahe papunta sa inyong mga mahal sa buhay. Ayun. Yun po, sir. Maraming and Hea. salamat po, Miss Dorothy Daguman, sa pagbabahagi ng inyong oras at kaalaman sa talakayan ngayong araw. Napakaganda nung talakayan na ito ngayong umaga, partner. Maraming salamat ulit, Ma'am Dorothy. At syempre, Thank sa you lahat ng po, ating Sir mga RK, tagapanood and at tagapakinig, to you, maraming Hea. salamat po. Alamin ang mga serbisyong inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito Wala lang sa po yung Radyo tunog. Pilipinas World Service. At nagdaan na naman ng isang araw ng pagsasahim papawid para sa ating mga kababayan. Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid namin, layunin naming mapalapit ang gobyerno sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Tandaan, kababayan, basta't balita at serbisyong publiko. CFO, kasama mo saan man sa mundo. Hanggang sa muli, ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.